grade 10 students. This is another instructional video for week number 4 of Science 10, which is all about nervous, endocrine, and reproductive system. But before we start with our new lesson, let us have first a prayer. Good day, grade 10 students. How are you today? I hope that you are ready to learn another lesson for week number 4 of Science 10. But before we start with our new lesson, let us do first a recap of what we have discussed in our last video. In our last lesson, we have discussed about the 3 major organ systems that will serve as a wrap for the anatomy part of science from grade 7 to grade 9. And these are the reproductive, endocrine, and nervous system. You have learned the different parts and the functions of each and the role they play inside our body. Now, we are going to understand the interaction between these organ systems in our new lessons. And for this lesson, we are going to study the role of endocrine system or hormones in the reproductive system. Okay? So in this lesson, you have you are going to understand or achieve the following goals or objectives. First is to explain the role of hormones in male and female reproductive system. And second one, describe the feedback mechanism that occur or involved in regulating the process of reproductive system in female, especially during menstruation. Okay? So let us read first this quotation. Whatever your age or gender, whether you're petulant, spotty, forgetful, angry, or just a little azorts, I'm going to tell you, it's your hormones. So lahat kasi ng ginagawa or activities natin mostly regulated and controlled by hormones. And we are going to discuss what are these effect to our reproductive systems. Okay, so nabanggit ko sa inyo kanina na merong crossover of organs or nabanggit ko sa inyo sa isang video na merong crossover of organs within or between endocrine and reproductive system. And these are the testes for male and the ovaries for female. So they are both part of reproductive system and the endocrine system. Now, what are their effects inside our body? So these are the example of how our hormones work. So makikita nyo, ito yung hormones papasok sa isang cell and it will cause different changes or activities within that cell. So paano naman kaya niya ginagawa ito sa female and male reproductive system natin? Okay? So makikita ka sila sa mga onset of puberty, diyan gumagana yung hormones natin. So isang effect niya nga niyan, ito pinakita sa clip na to, is nagkakaroon tayo ng growth of hairs on different parts of the body, especially sa male, di ba? Yan ay secondary sexual characteristics ng male. Yung pag-grow ng hair sa iba't ibang parte ng katawan. Meron yan sa face, nagkakaroon ng beard and ng mustache, and then nagkakaroon ng underarm hair sa pubic area, sa legs, sa chest, diba? Sa abdomen. Halos buong katawan ng males is merong prominent hair growth. So isa yan sa effect ng hormones sa katawan. Okay, ano pa ba yung effect? So yun nga, yung sa ating immune response to the thyroid gland at kung ano-ano pa sa mga growth ng ating katawan, di ba? So meron niyang iba't ibang effects sa ating katawan. Now, what are the specific effects of hormones in the growth of a male and female when it comes to their reproductive system? Okay, so isa-isahin natin yon. Unang-una, so di ba nga ang sperm cell ay nare-release sa boys sa testes, okay? So kapag nag-release na ng mga mature sperms yung sperm cell yung isang lalaki, it's time na rin na nagre-release siya ng tinatawag nating hormones na androgens and testosterone. Okay, so what are the effects of androgen and testosterone sa isang lalaki? So sa reproductive system niya, yun na nga, nakakapag-release na sila ng sperm cell.
And nagkakaroon ng growth din doon sa may sa penis ng lalaki. So, di ba? Nagkakaroon siya ng pubic hair ng growth. So, lumalaki yung penis, yung testes din lumalaki kasi nga para makapag-produce siya ng maraming sperm cell. And sabi ko nga sa inyo, nagkakaroon ng iba't ibang growth ng hair sa face, sa kilikili, sa chest, at sa iba't ibang parte ng katawan. So yun nga, meron ding surge in height, di ba? So nung mga bata kasi, pag elementary pa lang ang lalaki, di ba, mas nauunang tumangkad yung babae kasi nauuna silang magkaroon ng release of hormones, di ba? At grade 5, yun na yung pinakabatang makapag-mens yung isang babae. Now, sa lalaki naman, at the age of 12 or 13 pa lang magsisimula yung maturation. Kaya doon pa lang nagkakaroon ng surge in height or tumatangkad. Okay, so yun yung nangyayari sa lalaki. So, maraming sexual characteristics yung secondary sexual characteristics and production of sperm cells. Yan yung epekto ng hormones sa reproductive system ng isang lalaki. Okay? Paano naman ang nangyayari sa mga babae? Okay? By releasing of estrogen and progesterone. So, unang-una pa rin doon, with the help of hormones, makakapag-release na ng tinatawag nating egg cell, yung isang babae. So, makakapag-release na siya ng mature egg cells. Ano pa? Pwede na rin siyang makapag-mens. Okay? Ibig sabihin, pag nag-start na yung menstrual period niya, pwede na siyang makapag-fertilize ng isang baby. So, ganon. Ano pa? Nagkakaroon ng development of breasts and capability to produce milk from their mammary gland. So, yan yung iba't ibang effects na ipapakita ng hormones sa reproductive system ng babae. So, ano pa ba? Bukod doon. So, nagkakaroon din ng mga mood swings, di ba? Dahil din yan sa hormones. Ganun din naman sa lalaki. Ang emotions kasi natin talaga mostly controlled by hormones. Kaya nga sinasabi nila, hindi totoo yung ng mga scientists, hindi totoo yung puso daw yung nagdidikta kung kailan siya magmamahal or kung kailan sasaya, kung kailan magiging malungkot. It's all of the chemicals that is released in our brain, no? And these chemicals are called as hormones. So yung hormones kasi natin, yun din yung nagre-regulate ng sadness, ng ating happiness, at kung ano pang types of emotion, yung fear, disgust, mga ganyan. So dahil pa rin yun sa hormones na nare-release sa ating brain. Okay? So nagkakaroon ng pagbabago sa katawan ng women. So sabi ko nga, yan yung isang effect ng hormones. So yun, nagiging broad or wide rather yung hips, di ba? Nagiging wide yung hips ng females kapag nasa puberty na dahil din yun sa hormones. And kumakapal yung uterine lining. Kasi nga, malapit na or pwede na siyang mag-conceive ng baby. Dapat makapal na yung uterine lining para makapag-support ng life. Okay? So, ang pagkapal niyan ay dahil din sa blood na nilalagay dito ng mga hormones. Okay? So, yun nga, nagkakaroon ng mood swings, pagbabago-bago, then pwede nang mag-conceive ng baby. So, yan yung ilan sa mga effects ng hormones sa ating reproductive system. Now, paano naman ba nangyayari yung menstrual flow or menstrual cycle? Okay? Ito ay para sa kaalaman ng mga kababaihan at para maging aware din yung mga kalalakihan. In the future kasi, di ba, pwedeng magkaroon na kayo ng partner. So, hindi kasi basta-basta yung pinagdadaanan ng mga females during their menstrual period, which lasts for average of 28 days on a normal basis. Okay, 28 days yun. 28 days pala yun. Okay, yung buong proseso kasi ng menstrual period ay 28 days or menstrual cycle. Yung menstrual flow naman na tinatawag or yung paglabas ng blood doon sa may reproductive organs ng female, usually naglalas lang siya ng 5 days. Okay? 3 to 5 days. And yung 3 to 5 days na yun, parte lang siya ng kabuuang cycle na 28 days. So paano nga ba nakaka-apekto yung hormones sa pagkakaroon ng menstrual period ng isang babae? So unang-una,
let us enumerate the process. Una, pakibasa sa inyong learning packet. First, the pituitary gland creates or controls and start the cycle. So, ano na nga ang pituitary gland? Okay, ang pituitary gland ay isa sa mga glands ng endocrine system na makikita sa portion ng ating brain. So, it is also called as the master gland because it controls what? Okay, it controls all the other glands. That's why it is called as the master gland. Okay? Next, the pituitary gland releases hormones that causes egg in the ovary to mature. Okay? So, yung pituitary gland yung papamature doon sa egg cell. Ang egg cell ay nare-release once lang in a month sa isang babae. So, yung isang egg cell, isa lang siya, tapos yung sperm ay millions. Pero isa lang yung nakakapag-survive. Okay? And then, the LH or luteinizing hormone, isa yan sa nire-release ng pituitary gland, initiate the maturation of follicles. Ano naman ba yung follicles? Okay? So, yung egg kasi na nare-release sa babae, dun sa ovary niya, nakapabaylot siya sa tinatawag nating follicles. Para yung scrotum sa testes ng lalaki, di ba? Para siyang supot na pinapaloob yung ovary or yung egg cell para hindi siya ma-damage or para ma-proteksyonan. So, yun yung trabaho ng LH or luteinizing hormone na nire-release ng pituitary gland. Okay, so, ulitin natin, si pituitary gland siya ay magsisimula ng menstrual period. Ang gagawin niya, i-mature niya yung egg cell. While magre-release naman siya ng LH or luteinizing hormone para magkaroon ng follicles or protection doon sa egg cells ng babae. Okay? And then, we have here and also, ang ginagawa pa ng LH is, it secretes progesterone. Okay, hormone din yon na kailangan for development of a baby kung magkakaroon ng conception. Okay? And then next, meron naman tayo tinatawag na FSH. Ano naman yung FSH? Ang FSH, siya naman si follicle stimulating hormone. So ano naman yung ginagawa ni follicle stimulating hormone? Okay, so it assists in the maturation of follicles and causes the secretion of estrogen from the follicles. Okay? So kung si LH, ang nire-release niya ay si progesterone, si FSH, ang nire-release niya ay si estrogen. So both yan ay tutulong kung sakaling magkaroon ng conception. And both then ay nagkukos ng secondary sexual characteristics sa female. Okay? Number 3. Okay, the ovary itself releases a hormone called estrogen. Since ovary then nagre-release diba ng estrogen which causes the uterine lining to increase in thickness. Okay, so si estrogen na nanggaling naman kay ovary, so diba dalawa yung panggagalingan niya, pwedeng kay FSH, pwede rin kay ovary. Siya naman yung magpapakapal or ilalagyan niya ng maraming blood yung palibot ng uterus. So, siya yung sisihin ninyo kung bakit kayo nagkakaroon ng menstrual flow. So, yung gilid ng uterus, kakapalan niya yun kasi nga it prepares or it believes na magkakaroon ng conception ng baby. So, magkakaroon ng baby, kailangan niya maging makapal. Yung blood kasi na yun, para saan ba kasi yung blood na yun? Yung blood kasi na yun yung magiging nourishment. Doon kukuha ng supply ng nourishment, ng food, yung magiging baby. Doon siya kukuha ng supply ng nourishment kung magkakaroon nga ng baby doon sa babae. So, imagine yung nire-release nilang menstrual blood, yung pala ay nourishment sa baby sana kung may nabuo. Pero dahil nga wala, is lalabas siya. Okay? Number 4, the ovary releases an egg on day 14. So sa day 14 day, magre-release na ng egg dun sa ovary. And then maghihintay siya sa fallopian tube kung sakaling may darating na sperm cell. Okay?
So, balikan natin step 1. Again, yung step 1, si pituitary gland, siya yung magsisimula ng proseso. Ano yung gagawin niya? Okay, papamaturin niya yung ovary or yung egg cell sa ovary. And then magre-release siya ng FSH and LH para ma-release yung progesterone sa LH and then FSH naman estrogen. Okay? And also it stimulates the growth of follicles na siyang pumoprotekta sa egg cells. Okay? Then number 3, ano yung nangyayari? Si ovary din magre-release ng estrogen na siyang magpapakapal sa lining ng uterus, which is composed of blood that will serve as nourishment for the expected baby. Okay. And then number 4, the egg moves from the ovary to the fallopian tube. Hintayin niya kung may darating na sperm cell. Okay, kung may kadate siya. Okay? Number 5, the egg moves through the oviduct and enter the uterus. So kung wala siyang, kunyari nainip na siya, bababa na siya sa uterus, baka natrap lang eka dun sa sperm cell. Bababa siyang ganon. So hintayin niya pa rin kung meron. Okay, then meanwhile, the uterine lining continues to thicken. Kakapal na kakapal yung uterine lining. Then number 7, the egg that has not been fertilized will not attach to the uterus. And then, pagkatapos nun, so wala nang nahintay si egg cell na darating na sperm cell. So the blood together with the egg cell will be exited outside the female body. So yun na nga yung tinatawag nating menstrual flow. So wala naman na rin gagamit ng blood. So kailangan nang tanggalin yun sa labas ng female body and then the egg cell will die off. Okay, namatay siya kakahintay. Ganon yung nangyari, di ba? So ganon yung proseso ng ating menstrual period. So una, si pituitary gland, i-control niya yung maturation ng egg cell, magre-release na FSH para mag-release na estrogen, LH para ma-release si progesterone, which is essential for maturation of follicles. Okay? And then the ovary releases egg cell, which is will wait the sperm cell in the fallopian tube. If no sperms, then it will release estrogen para pakapalin yung lining ng uterus. And then afterwards, the egg cell moves down, waits for the sperm cell again on the uterus. And then if there will no sperm cell that will come, the blood that has been supplied in the uterus will come out inside the female reproductive system and the egg cell will die off. And then the cycle begins again after 28 days. Okay, so ganun siya. So, 28 days yung cycle na tinatagal ng mens ng isang babae. So, ganun yung nangyayari sa kanya. Now, bakit nga ba? Ito yung karaniwan kasi, bakit nga ba sila nagkakaroon ng menstrual cramps? Diba? Which they would wish na hindi na lang sila nagkakaroon ng ganun, menstrual cramps. Yun yung pinakamahirap. Every man na nararanasan ng normal, female na nagkakaroon ng menstrual flow. So, ano nga ba yung nagiging cause noon? Okay? So the cramps can be caused by excessive secretion of prostaglandins. Okay, nagre-release din kasi ng yung prostaglandins ng iba't ibang hormones. Shedding of endometrium of the uterus results in the inflammation in the endometrial layer of the uterus, and prostaglandins are produced as a consequence of inflammation. So kasi yung nabuong blood doon sa may uterus, sinashed yun. Ibig sabihin para siyang kinakalkal or unti-unting tinatanggal. So para siyang kinakamot. Tapos nagkakaroon ng inflammation or pamamaga. So imagine, para lang matanggal yung mga bloods na hindi nagamit, ganun kaganda yung pagdadaanan ng females para maging tuloy-tuloy yung kanilang menstrual flow. But other females experiences irregular menstrual flow. So meron kasing effect yon dun sa pagre-release nila ng hormones. So, meron silang iba't ibang patterns. Kung minsan, depende kasi yon sa isang babae. Kung ano yung pattern ng pag-release ng kanyang hormones. So, that's it for our lesson number 2, which is the effect of hormones in the reproductive system. I hope you learned well in our discussion. And you can open the file on your flash drive
about the menstrual period and the effects of hormones on male and female reproductive system to learn more about this lesson. Now, if you are ready to take the assessment, you can now answer the activity on your learning packet, which is all about the calendar method. So dito, matututunan ninyo kung paano nga ba i-estimate yung ovulation period ng isang babae, kung kailan siya fertile, kung kailan infertile, at kung kailan magkakaroon ng menstrual period. Okay? But that's all for our lesson for this video. Thank you and God bless. Happy learning, grade 10 students!